Matapos ang pagtakas ni Osaragi kina Uzuki at kay Gozu, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 213 and 214 ng Sakamoto Days ay sa wakas masasaksihan na natin kung gumana nga ba talaga ang ginawa ni Shin sa nakaraang chapter na kung saan ay dito niya ma-witness ang pinakamatinding laban sa buhay ni Shin sa episode nito mga kaibigan. Isang laban na literal talagang papatay o posibleng papatay kay Shin. Kaya naman this is Mr. Anime at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Shin na ginamit ang device na inimbento para mabigyan ng command ang mga tao within sa range dito na itututok lang daw ng mga tao ang baril sa lupa at ubusin ang mga bala nito. Na matapos yan ay may kita na nagsikilos na nga itong mga tao at gumana nga ginawa ni Shin na pinaputok ng mga tao na to sa lupa ang kanilang mga baril na sabi pa nitong isa na bakit ko ba ginawa yon? Sabi naman ng isa na may boses daw kasi siyang narinig na nagsasabing itutok niyo ang baril sa lupa at ubusin niyo ang mga bala nito. Sabi naman nitong isa na oo nga may kita rin na ang mga tao sa ibang lokasyon ay nabigyan din ng command ni Shin. Kaya tuwang-tuwa dito sina Asakura na sabing uy gumana nga. Nagkaroon naman ng nosebleed si Shin kaya kinamusta siya ni Asakura na sabing hoy ayos ka lang ba? Mukhang masama ng pakiramdam mo. Sagot naman ni Shin na ayos lang daw siya. Nang importante ay mga ilang tao ba raw ang nabigyan nila ng command. Sagot naman ni Asakura na singin niya ay ang lahat daw na nandito sa district na ito. Sabi naman ni Shin na madami na yan na. Sabay kumilos na siya na sabing wala na tayong oras para magpahinga. Pumunta na tayo sa sunod na distrito. Kaya sabi naman ni Asakura na lumaki na raw talaga ang maliit na bata noon. Sabi naman ni Kashima na totoo na sa point of view raw ng mga kalaban ang existence ni Shin ay challenging daw talaga. Sagot naman ni Asakura na oy tignan mo naman na nagsasalita ngayon Matapos niyan ay dito naman sa JAA HQ ay nag-report naman itong isang tao kay Uzuki na sabing Master X. May nangyayari raw ngayong abnormal na pagtaas ng bilang ng mga taong gumamit ng kanilang mga baril. Sagot naman ni Uzuki na kaya paliwanag pa na lalaki na parang may kumukontrol daw sa kanila na pinipilit ang mga tao na gamitin ang kanilang mga bala. Kaya dito naman napaisip si Uzuki na sabing humahad lang na naman siya ang Sakamotong yun. Balik dito kay Shin ay dito naman sa isang district ay nabigyan na naman niya ng command ng mga tao mga kaibigan. Sabay mabilis na naman siyang kumilos na sabing ayos tapos na sa area na to. Nagulat naman si Hisuke na nakatingin lang kay Shin na habang papapunta naman sila sa isang lokasyon ay sabi pa ni Hisuke na ang galing mo Shin. Paano ba yan gumagana? Paliwanag naman ni Shin na ginagamit daw nila ang radio waves para ma-broadcast daw ang kanyang ESP na parang ganyan lang daw pero di raw talaga siya sigurado. Kaya dito naman napaisip si Hisuke na radio waves. Paano kung gagamitin natin ang mas mataas pa na radio tower? Iniisip ko kasi na baka marireach nyo ang buong Japan kung gamit ito. Sabi naman ni Shin na halimbawa sagot naman ni Hisuke na halimbawa daw ang sa Sky Tower sa Tokyo. Kaya dito naman sila na amaze sa suggestion ni Hisuke. Nasabi pa ni Kashima na worthy raw na subukan ito. Sabi naman ni Asakura na maaaring kinakailangan raw ito ng kaunting preparasyon pero theoretically ay posible naman daw ito. Pero di raw nila alam kung ano raw klaseng epektong ibibigay nito sa utak ni Shin. Nasabi naman ni Shin na hindi, gagawin ko talaga to. Teka, makinig kayo, mister. Iniisip ko kasi na sa tingin ko, itong iispi natin ay nakatadhana talaga para sa araw na ito. Di naman nakasagot si Asakura. Nasabi naman ni Boiled na napaka-hard-boiled naman daw ng sinabi ni Shin. Matapos yan ay pumasok at umakyat na nga sila sa tower. Na ngayon nagmamadali habang hinahabol ng mga tao mula sa JAA na sabing, hoy, tumigil kayo kung di babarilin namin kayo. Sabi naman ni Hisuke na bakit nandito ang JAA kaya huminto naman si Kindaka na sabing ako nang bahala sa kanila, magpatuloy lang kayo. Matapos yan ay nasa bandang tuktok na nga sila nitong tower na sabi pa ni Hisuke na grabe na sa taas talaga tayo. Sagot naman ni Sakura na well, i-hijack natin ang radio wave sa buong Japan Sabi naman ni Shin na tara na, wag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Subalit bigla naman siyang may napansin na sa kanyang paglingon ay may kita ang isang fighter jet mga kaibigan na patungo sa kanila at diretso itong nag-crash sa kung nasan ngayon si Shin. May kita naman rito ang napakalaking damage na naidulot na nahulog talaga ang parte ng tower. Matapos yun ay may kita naman si Shin na nakahawak pa sa concrete habang sinoboiled at ang iba pa ay nahimatay. Nag-alala naman si Shin sa kanila at may kita na ang nasa harap niya ay si Uzuki mga kaibigan. Kaya sabi naman ni Shin na X, sagot naman ito na nagsisimula na raw itong si Shin na nagpaparemind sa kanya kay Sakamoto. Dito naman sa isipan ni Shin ay sabi niya na may ilog daw sa baba, bahala na raw ito. Kaya sinipa niya ang bakal dahilan napapahulog na ngayon itong dalawa mga kaibigan. Subalit sabi pa ni Uzuki na hindi ka makakatakas sapagkat gamit ang weapon ay nakuha niya si Shin at hinayampas niya pabalik sa building. Agad namang sinundan si Shin ni Uzuki na sabing ang mga baril na ito ay ang manifestation daw ng kanyang matagal ng galit sa mga tao. Kaya wag dong makialam itong si Shin. Sabi naman sa
naisipan ni Shin na pagod na raw siya dahil sa kakagamit niya ng kanyang ESP na hindi na nga niya nakikilos talaga ang kanyang buong katawan. Na ano na raw ngayon sapagkat sabi pa ni Uzuki na paalam Shin. Na nang pinul na nga ni Uzuki ang trigger ay laking gulat niya nang hindi ito gumana mga kaibigan o hindi ito pumutok. Pati rin si Shin mga kaibigan ay gulat din sapagkat ang may gawa pala nito ay si Seba mga kaibigan. Na sa clutch moment pa talaga niya na-activate ang kanyang pag-hack. Nasabi pa nila na gumana raw at ang buong baril na i-distribute sa buong Japan ay di na gumana pa na ipinagtataka naman ng mga tao sa kung bakit. Paliwanag pa ni Seba na trinace daw niya at hinak ang IC chips ng mga baril at nilabel niya ang bawat baril sa buong Japan na nagamit na o naubos na ang bala dahilan na na-jammed ito mga kaibigan. Namangha naman si Toramaro na sabing kaya mo palang gawin yon? Hindi dapat yun posible. Sagot naman ni Seba na unless na lang kung ang signal transmission hub ay nasira raw na kung ganun ay di raw talaga yun gagana. Sabi naman ni Toramaro na gaya na lang kung ang Sky Tower ay nag-collapse talaga. Sabi naman ni Amane na grabe. Ngumiti lang naman si Seba. So buti na lang mga kaibigan ay di tuluyang nag-collapse ang Sky Tower matapos ang ginawa ni Uzuki na pag-crash sa fighter jet na kung saan nandito ngayon si Shin mga kaibigan. Nasabi sa kanyang isipan na di gumana. Ang swerte ko naman. Sabi naman dito ni Uzuki na may mga siraulo pa rin daw siguro na lumalaban din kagaya daw nitong si Shin. Sabay tinapon na ni Uzuki ang kanyang baril at naganda na nasabing while mas mainam din naman daw na gagawin niya lang daw ang lahat ng to gamit ang sarili niya raw kamay. Balik dito kay Seba ay sabi pa niya na sa ngayon ang lahat daw ng mga baril na na-distribute sa buong Japan ay wala na raw silbi na para mga basura na lang. Dito naman sa isang area ay habang pinapakinggan ng bata ang paligid nila ay sabi pa niya na nahinto na raw ang mga putok ng baril. Dito naman kinatandang Nia na may inatake ding mga lalaki na sabing tumahimik na raw. Sabi naman ni Wutang na ano parang nangyayari? Tanong pa ni Lu na naubusan na ba raw ng bala ang lahat? Maya pa ibinalita naman na ang mga baril daw na na-distribute bilang parte daw ng legalization policy ay tila ba'y nilabel na raw na hindi na nagagamit pa. Na ayon daw sa mga eksperto ay isang panghahak daw ang nangyayari ngayon sa mga di pa matukoy ng mga tao. Sabay may kita na nag-trending dito sa social media ang nangyayari mga kaibigan. Dito naman sa anak ni Sakamoto ay sabi pa niya sa kanyang ina na safe na raw ang mga kalsada. Sabi naman ni Aoy na baka lalabas daw siya para mang-grocery para sa kanilang dinner mamaya. Balik dito kay Uzuki ay tanong pa niya kay Shin na ano bang ginagawa nyo? Pangiting sagot naman ni Shin na ewan ko lang. Di ko alam. Sa kanyang isipan ay sabi niya na parang nasira raw ang baril. Na ano parang nangyayari? Baka sina Seba raw gumawa nito. Matapos niyan ay binalikan niya ngayon itong kanyang issue mga kaibigan sapagkat may kita na nagpakawala na ng atake si Uzuki na naiwasan naman ni Shin. Sabi pa ni Uzuki na inaamin niya raw na mga banta na raw si Shin sa kanya. Na mabuti pa itinapos niya raw itong si Shin noon pa nung nakita sila nung una sa Kanto branch ng JAA. Sagot naman ni Shin na ganun ba? Natagalan ka ata na di mo agad napansin ang bagay na yan. Nasa isipan naman ni Shin ay sabi niya nakainis, bigla na lang ako nakipaglaban ngayon sa boss. Pero kailangan ko itong gawin. Ngunit naalala naman ni Shin mga kaibigan ang sinabi sa kanya noon ni Nagumo na kung kaharap niya raw itong si X ay dapat daw talaga na iwasan ni Shin na ipalabas ang kanyang bloodlust o magpalabas ng kahit anumang klase ng bloodlust dahil bakay ma-activate pa raw nito ang persona ni Mr. Takamura. Matapos yan ay umatake muli si Uzuki. Agad naman itong napansin ni Shin na habang patuloy ang pag-atake ni Uzuki ay patuloy pa rin ang pag-atras o pag-iwas itong si Shin. Nasabi sa kanyang sarili na okay. Pero kahit wala na si Takamura, si X lang daw mismo ay isang malakas na raw talagang banta. Maya pa ay may napansin naman si Shin na isang seat mula sa fighter jet na bakay nahulog daw ito kanina. Kaya nang papasagod na si Uzuki ay dumikit naman dito si Shin sa seat at tinanggal niya ang ejector dahil na lumipad tuloy si Shin sa labas kasama si Uzuki na papalapit din sa kanya kanina. Na habang nasa ere ay sabi pa sa isipan ni Uzuki na tinanggal daw ni Shin ang ejector seat. Ang bata rong to ay nagpaparemind daw tuloy sa kanya kay Sakamoto talaga. Matapos niyan ay nagpalitan naman ng atake itong dalawa habang papahulog. Nakita rin sila nitong isang tao na nasa building. Ginamit man ni Uzuki ang kanyang armas na idinikit niya sa building para mapahina ang bilis ng pagkakahulog. Habang si Shin ay nakafocus lang na matapos niyan ay bumagsak sila sa may super aquarium building at napunta sila rito sa loob ng aquarium. Nagulat naman si Shin na sabing naligtas pa raw siya pero masyadong maraming bystanders ang nandirito kaya hindi ito ang ideal na lugar kung maglalaban sila. Dito naman kay Uzuki ay may kumuha naman sa kanyang atensyon nang naalala niya rito ang sinabi ni Rion sa kanya na nakapunta na ba raw ito sa aquarium. Sagot naman ni Uzuki dito na hindi pa raw na bakit daw. In which ay sabi naman ni Rion na noon pa ay gusto niya raw talaga na pumunta sa aquariums na di ba mukhang nakakatuwang tignan daw ang mga malalaking tangke. Kung kaya natulala naman si Uzuki mga kaibigan nang naalala niya ang mga memories na yon na sa gitna ng mga tao na nakatingin sa kanila ay naalala niya si Rion na tila ba'y nakatingin din dito. Nataka naman si Shin na sabing ano bang nangyayari? Bakit bigla na lang siyang tumahimik? Subalit nagulat naman si Shin na ang
isang pating mga kaibigan ay papaatake na ngayon kay Uzuki. Na sa paglingon ni Uzuki ay bigla namang lumakas ang tibok ng kanyang puso at nabasag ang buong aquarium nang inatake niya ito gamit ang katana. Sabi pa rito ni Shin na nakalimutan niya raw na hindi lang daw pala ang mga tao ang nagpapalabas ng bloodlust. Matapos niyan ay unti-unti namang naglalakad itong si Uzuki na ngay tinake over na pala ng persona ni Takamura dahil mismo sa pating na ito. Kasabay niyan ay inanunsyo na rin dito sa loob ng aquarium na may nawawala rong bata. So grabe, sa kabila ng pag-iingat ni Shin na hindi ma-activate ang persona ni Takamura ay itong pating lang pala ang magpapa-activate nito dahil sa bloodlust nito kanina na kung saan ay balaksan nitong kainin si Uzuki. So grabe, mas dumoble pa ang panganib na kinalalagyan ngayon ni Shin. Gayong ang persona na mismo ni Takamura ang kanyang kaharap, ang persona na pumatay mismo kay Takamura at muntik na ring tumapos kay Usaragi. So sa paanong paraan kaya malalagpasan ni Shin ang pinakamatinding banta sa lahat? Well, ang isang nakakabiglang pangyayari na gumulat talaga sa buong fandom ng Sakamoto Days ay mangyayari na sa susunod na chapter mga kaibigan, kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto nyo video, click at like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.